ating bayang pinagmulan, ang langit ay isang lugar kung saan nag-uumapaw ang walang hanggang kaligayahan. Nagdurusa ang mga tao sa lupang ito dahil nagkasala sila at napalayas mula sa langit, kung saan minsan na silang nagtamasa ng kaluwalhatian ng walang nadaramang lamig, init o kirot man. Dahil ang mundong ito ay ang lungsod kanlungan para sa mga makasalanan na magsisi, puno ito ng mga paghihirap. Kung walang kasalanan, naroon ang kaligayahan at wala ring kirot ni pagdadalamhati man. Ang kaharian ng langit ay isang lugar kung saan makakapasok lang kayo kung wala kayong kasalanan. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan at ang nagkakasala ay sa dyablo at hindi maliligtas. Nang walang pag-aalinlangan, ang Diyos mismo na walang kasalanan ay pumarito sa lupa at tiniis ang pagdurusa sa pagkakapako sa krus. Isinasakripisyo ang kanyang sarili bilang kordero ng Pasko at pinapalaya kayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Higit pa rito, muling isinuot ng Diyos ang tolda ng laman na katulad ng mga tinik at dawag, para bawiin ang katotohanang ninakaw ng dyablo at upang gabayan kayo sa kaligtasan. Dapat nating maunawaan ang pag-ibig ni Ama na pumarito para wasakin ang kasalanan, na naglalayong akayin ang mga makasalanan na nakatadhana sa apoy ng asupre ng impyerno sa kaharian ng langit. Yamang natanggap nyo ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Pasko ng Bagong Tipan, dapat kayong mag-ingat na huwag muling mailigaw sa pagkakasala. Maaaring malinlang kayo na mga lumalabag sa kautusan sa pagsasabing, mapupunta pa rin kayo sa langit kahit na nagkasala kayo. Pero sinabi ng Diyos na huwag kayong maglingkod sa dalawang Panginoon. Nangangahulugan ito na dapat kayong pumili kung tatayo kayo sa panig ng dyablo at magkakasala o kung mamumuhay kayo ng walang kasalanan at mapapabilang sa Diyos. Yamang mabahira ng kaunti o ng marami ay pareho lang. Hindi kayo dapat na gumawa ng kasalanan, maliit man o malaki. Kung hahayaan nyo na hindi maitutuwid ang kasalanan, lalaki ito at mag-aakay sa inyo sa paggawa ng mas malalaking kasalanan. At kung gumagawa kayo ng paglabag sa kautusan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos ay paglabag sa kautusan. At ang hindi paggawa ng naaayon sa kalooban ng salita ng Diyos ay tinuturing ding paglabag sa kautusan. Hindi makontrol ng mga makasalanan ang kanilang mga kasalanan. Nagdusa din si Pablo dahil sa kanyang sariling kasalanan noong siya ay nasa Judaismo pa. Sinikap niyang mamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos, pero lumalabas ang kanyang makasalanang likas na humahantong sa kasakiman, pagmamataas at pagkapuot sa kanyang mga kapatid. Sa gayon, makikita natin siya na napalaya mula sa kasalanan mula nang makilala niya si Kristo at nagagalak sa kanyang kalayaan. Yamang natanggap nyo na ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Pasko, ang kautusan ng Espiritu ng buhay, dapat nyong baguhin ang kaisipan ng laman sa kaisipan ng Espiritu at lumago dito. Ang kaisipan ng laman ay ginagawa kayong mga kaaway ng Diyos at mag-aakay sa inyo sa kasalanan. Nangyayari ang kasalanan pag ang kaisipan ng laman ang kumikilos sa loob nyo, habang ang pag-iwas sa kasalanan ay nagpapahiwatig na ang kautusan ng Espiritu ay kumikilos sa loob nyo. Ang kautusan ng Espiritu ay dapat na laging kumikilos sa loob nyo. Kung hindi nyo nauunawaan ang kahalagahan ng langit at hindi sumasampalataya sa Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nyo,
at nag-aakay sa inyo pabalik sa kaharian ng langit, hindi kayo makakapagbigay lugod sa Diyos at tiyak na kayo ay magkakasala. Sa mundo ngayon, may napakaraming kalagayan na nagiging sanhi sa kasalanan, gaya ng sa panahon ng Sodoma at Gomora. Sikaping huwag magkasala kundi manalangin. Dahil ang pananalangin ay oras para makipag-usap sa Diyos, lumalayo ang dyablo pag nananalangin kayo. Pag napapabayaan niyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy na mabubuhay ang kasalanan. Pero pag nananahan ang salita ng Diyos sa loob niyo, natural na aatras ang dyablo. Para maiwasang malinlang ng dyablo, dapat kayong magsuot ng buong kasuotang pandigma ng Diyos. At dapat niyong labanan ang masasamang espiritu gamit ang tabak ng espiritu na salita ng Diyos. Hindi lang kayo dapat na makinig sa salita ng Diyos, kundi ibahagi din kung ano ang inyong narinig. Sa partikular, ang Pasko ay isang sandata na nagliligtas ng mga kaluluwa na labis na kinatatakutan ni Satanas. Pag ipinapangaral niyo ang mga salita ng bagong tipan, ang inyong pananampalataya ay mananatiling matatag at magsisimula kayong mag-isip ng matuwid gaya ni Lot, nag-iisip ng paano ko sila matutulungan na tumigil sa pagkakasala at na makapasok sa kaharian ng langit. Ang labis na pananabik na magligtas na mga kaluluwa ay patunay na ang kautusan ng Espiritu ay buhay sa loob nyo. Sinasabi ng Biblia na sa araw ng matuwid na paghatol ng Diyos, ang mga nagkasala ay parurusahan at ang mga namuhay ng naaayon sa salita ng Diyos ay mababago sa katawang espiritual at dadalhin sa langit. Sikapin natin na pumunta sa maganda at walang hanggang lupain ng kalayaan, ang maluwalhating kaharian ng langit. Ang ating pagsisikap sa lupang ito ay walang kabuluhan kung ikukumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin sa langit. Mga minamahal na anak, huwag magkasala sa mundong ito na gaya ng Sodoma at Gomora, kundi tiyak tayong pumunta sa walang hanggang kaharian ng langit kung saan walang kalungkutan ni kirot.